Naimbag na aldaw kada kayoan kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Balita po sa GMA News. Vice President Sara, satisfaction rating up in November 2025 SWS poll. Ito po ay inilabas ng GMA News ngayong February 11, 2026. Talagang halatang-halata na ang ginagawa ng makinarya ni Sara Duterte, no? Lahat ng form ng social media, television man o internet, YouTube, Facebook, halatang pinapaganda nila ang imahe ni Sara Duterte, lalo na at nandyan na ang impeachment case ni Sara Duterte. 3 kaso po, 3 magkakaibang grupo ang nag-file ng kaso laban kay Sara Duterte. And of course, hindi papayag ang kampo ni Sara Duterte yan. Kailangan lumabas na satisfied ang taong bayan sa kanya. Kailangan pagandahin ang imahe niya para mapagtakpan lahat ng ebidensya, lahat ng grounds for impeachment para siya ay makonvict dito sa paparating na impeachment trial niya. Mantakin ninyo, the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte increased in the November 2025 survey of social weather stations. According to the fourth quarter 2025 social weather report, Duterte received a plus 28 rating, up by 6 points from the plus 22 she got in September 2025. Pero hindi lang sa SWS yan, ha? Hindi ba pati sa ibang survey? Talagang talong-talo ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. Yung presidenteng nagtatrabaho, siya pa ang may negative 3 net trust rating, samantalang yung vice-presidente na wala nang ginawa kundi mag-abroad at siraan ang Pilipinas, siya pa ang mataas ang rating. Sinong niloloko ninyo mga survey kayo? Kung sino ang walang ginawa kundi sirain ang gobyernong ito, kung saan parte naman si Sara Duterte ng gobyernong ito, wala nang ginawa kundi siraan ang Pilipinas, tapos sasabihin mas satisfied ang Pilipino kesa sa presidenteng araw-araw nagtatrabaho para iangat ang buhay ng mga Pilipino? Panoorin nga po natin si Jam Magno. Tuwang-tuwa po ako sa reaction ni Jam Magno tungkol dito sa matataas na rating ni Sara Duterte sa iba't ibang survey firms ko, no? Let's watch this. Magbitiw sa pwesto, wow! Magbitiw sa pwesto ang maayos na nagtatrabaho na iniinsulto nyo. Pero ang iniinsulto nyo, hanggat mamatay kayo, mas nagtatrabaho pa kaysa sa idolo nyo. O ano? Sige, negative 3 daw ang presidente. Wow! Did he ever miss work? Did he ever miss work despite what you have been doing since day one? He has not missed a day of work. How many days have your idol missed work because she was somewhere else gallivanting? Because she was somewhere else talking shit about the Philippine government that she is actually a part of. That's why I'm pissed. Because I supported that bullshit. Because I support that na dapat, di ba? Kaya pinapanalo para walang away. Tas ngayon manggugulo and you want us all na madamay kami dyan. Heck, fuck no. Kaya ngayon Pilipinas, gising-gising din pag may time. Na dapat ini-impeach ang mga tao na talaga namang ka-impeach-impeach. Ang dapat, kinukunan ng pwesto ang mga tao na binigyan niya ng pwesto ng maayos, tapos nang gagago na nasa pwesto na. Kasi hindi akba sa gusto nila ang nangyayari. Hindi yan public servant, brat yan. At ang mga spoiled brat, hindi dapat binibigyan ng power kasi namimihasa. Kaya, itong isa, napakasinungaling. Yan ang gusto nyo? Yan ang future ng Pilipinas? Pass. Kaya, ganun na kasi. Banal-banalan. Bibitiw daw sa pwesto para tumigil ang gulong ito. Kayo ang nanggugulo. Kasi kayo ang talagang mukhang power. Kayo naman ang hindi capable. Kayo naman tong mga bobo. Tapos ngayon, sasabihin nyo na bibitiw sa pwesto para matigil ang gulo. Huy! All of a sudden, hindi na kayo associated to a group. All of a sudden, independent na kayo. But you spent all these years hating on people that do not support the bullshit that you are supporting. And to think, nililinan nyo ang mga Pilipino, kayo naman tong magugulo. Kayo to. Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambalos-los. Tambalos-los na ang taas-taas ng rating. Wala namang trabaho ang ginagawa. Ano yun? Nanggagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Wow! And you want the president to step down to give way to who exactly? The one you're supporting? Wow! Yan kasi. Nakakatawa kayo. Funny.
You're making a shit show out of the whole thing. At hindi ba, kitang-kita talaga natin na meron concerted effort na pagandahin ang imahe ni Sara Duterte para linlangin ang taong bayan, para i-mind condition na siya ang nararapat pumalit kay Bongbong Marcos. Well, sa batas talaga namang siya ang papalit kay President Bongbong Marcos kung may mangyari at hindi na magampanan ng presidente ang kanyang trabaho. Pero yung magpapakalat ka ng mga fake news, pagagandahin mo yung imahe ng taong gustong agawin ang kapangyarihan sa presidente, hindi po kinakagat ng karamihan sa ating mga Pilipino. Dahil alam po natin ang gusto mangyari ng kampo ni Sara Duterte. Pababain si President Bongbong Marcos at siya na ang iupo. Lalo na at nandyan na yung impeachment case ni Sara Duterte. Magtutuloy-tuloy na yan sa impeachment trial. At sinasabi nga nila, baka daw bumaba sa pwesto si Sara Duterte para siya ay makatakbo pa rin sa 2028. O hindi ba parang minamind condition ng taong bayan na kaya siya bababa sa pwesto ay para tumahimik? O hindi ba parang inuunahan nila yung balita na magre-resign nga si Sara Duterte? Sana nga wag na siya mag-resign kasi ito yung pagkakataon na marinig ng taong bayan yung kanyang paliwanag. Hindi niya habang buhay matatakbuhan itong gustong malaman ng taong bayan. Kung talagang wala siyang kasalanan as she claims, bakit hindi siya magpaliwanag? So dinadaan nila sa survey. Para nga naman isipin ng taong bayan, ito ang i-impeach ninyo samantalang ang taas-taas ng rating, mahal na mahal siya ng publiko. Walang pakialam ang publiko sa mga ginawa niyang kasalanan. May resing nagnakaw or kung anuman ang mga binibintang sa kanya. Basta satisfied sila sa performance ni Sara Duterte. Anong performance ang sinasabi ninyo? Pero tandaan nyo, sometime last year, nung malapit na ang eleksyon ng 2025, sunod-sunod na naglabasan ang mga survey firms na nagpapakitang mataas ang rating ni Sara Duterte at parang pinadapa niya ang rating ni President Bongbong Marcos. Hindi nga ba't nagsalita ang pamunuan ng Okta Research? Then isa di umano ang Okta Research na naglabas ng survey na mas mataas si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. Yun pala, fake news. Pakinggan po natin. Hindi po totoo ang lumalabas na survey na kumakalat ngayon sa social media na nagpagawa ang Okta Research ng survey ng buwan ng Pebrero na mas mataas si VP Sara. Yan ho ay fake news. Opo. At sa mga nakikinig po sa amin, sa atin, sana ho, hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa amin Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. Yun. So kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Opo, nanatiling mas mataas po ang performance rating ni President Marcos at 65% sa trust at 64%. Natandaan natin, hindi ho sila pwede i-compare kasi iba ho yung trabaho nila eh. Opo. Ang pwede i-compare siguro yung trust ratings, pero ang performance ratings kasi iba ho yung trabaho ng Presidente, iba ho yung trabaho ng Vice President. Either way, pag tinatanong ho natin sa ating mga kababayan yan, hindi naman ho sa pag-iisip nilang nakikipagpaligsahan ng Presidente at Vice President sa trust at performance rating. That po at that aside, ang totoong trust ratings ho ay ang trust ratings na pinalabas namin sa media noong fourth quarter ng 2025. Yun lang ho ang survey na meron natin na galing sa Okta Research na nagme-measure po ng public preference in terms of trust and performance for both the President and the Vice President. At doon ho, ibang-iba ho yung ratings sa lumalabas na fake survey na kumakalat ngayon na Okta Research survey ng February. Wala hong survey na ganun po. At nagpapasalamat kami sa mga media groups kagaya ninyo, kagaya ng Rappler, na pinaalam sa amin na may gumagamit ho ng aming pangalan at nagkakalat ho ng fake na survey. Sana ho hindi natin tularan to. At kung meron man kami mga bagong datos, makikita nyo ho una sa Facebook page namin, then later on sa website namin. Yun. At makakasigurado kayo, gaya ng aming performance nung huling 2022 national elections, na maayos lagi ang aming mga survey data sa Okta Research. Noong 2022, gusto ko lang paalam, 100% po kami sa President, sa Vice President, sa mga Senador. Gaya ng amin na sinasabi sa Okta,
talagang the public can be assured na we will get the best data out free of charge to the public. At papalabasin namin ito sa mga regular media outlets kagaya ninyo at sa amin Facebook and later on sa amin webpage. Opo. Saka linawin ko lang din, Prof, no? Ang survey ninyo mostly quarterly, di ko ba? Oo, yung ho sa trust and approval ratings na ating top government officials, 4 na beses lang yan in a year po. Tama. Yung first quarter namin sa 2025 gaganapin pa sa March pa po. Yun. So, ito obvious na fake talaga tong survey na to. At nais na mga gumagawa ito manlin lang. And this is what we have been looking at for some time na marami kong nagfe-fake ng survey namin all around the country dahil election na. Kaya nga. Pero makasigurado ho kayo kung galing ho sa Okta yan, lalabas yan sa Facebook page namin una at sa mga regular media outlets kagaya ninyo. So, kung nagawa nila dati yan na magpakalat ng fake news, bakit naman hindi ngayon? Ang dami na nga nilang ginawang fake news eh. Hindi sila nauubusan ng pondo para magpakalat ng misinformation, fake news, disinformation at mga kasinungalingan para lang iangat si Sara Duterte. Hintayin na lang natin itong impeachment na to. Sana nga lang wala nang humarang. Sana nga lang wala nang gumawa ng paraan. Dahil dapat ito, last year pa natapos yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kung hindi lang dahil kay Cheese, Fort with Escudero, nagtuloy sana ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero okay lang. That is water under the bridge. Tapos na yan eh. Nandito na yung panibagong impeachment case. At kahit na anong gawin ng mga survey firms para itaas ang rating ni Sara Duterte, hindi nyo mabubudol ang buong Pilipinas para maniwala na satisfied ang taong bayan kay Sara Duterte. Kayo po, isa ba kayo sa mga satisfied sa performance ni Sara Duterte at isa ba kayo sa mataas ang tiwala kay VP Sara? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.